Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quezon and this is my devotion for today, May 23. And the topic po natin for today is, alam mo ba na perfect ka na? Or imputation. Ang scripture for today po is Romans chapter 4, verse 3. Babasahin ko po. What does scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. So, ano po ba yung imputation? To impute means to credit something to someone's account. In the Bible, God imputes Christ's righteousness to us, meaning He considers us righteous because of what Jesus has done, not because of our works. Similarly, Adam's sin is imputed to all of humanity, meaning we inherit a sinful nature. However, in Christ, the righteousness of God is credited to us, and our sins are forgiven. This divine transaction is the foundation of our justification. So, ibig sabihin, na-credit po lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo dahil nga siya po ay ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao para iligtas po tayong lahat. So, ibig sabihin is na-credit po sa atin yung ginawa po lahat ng ating Panginoon, not because of our not because of our good works, kundi dahil po sa ginawa nga po ng ating Panginoon. So, ito po teaching natin, our righteousness is not earned but imputed. So, ibig sabihin yung righteousness or yung kabaitan natin ay hindi po na earn yung pagkabanal. Ibig sabihin na nadagdagan ito, or hindi man nadagdag yung tamang term, pero hindi dahil po dito hindi na-earn po yung righteousness. Ibig sabihin, dahil po sa ating Panginoon, kaya po tayo ay nagiging righteous sa pamamagitan ng pagbaba ng ating Panginoon at pagiging best example or perfect example ng isang good role model, or kung paano dapat talaga mamuhay ang isang tao dito sa lupa. So, second teaching is our sins are covered by the blood of Christ. Of course, namatay po ang ating Panginoon Jesucristo para sa atin, and na-cover po lahat ng ating mga kasalanan dahil ating Panginoon ay bumaba sa langit, na masarap po yung buhay niya dun sa langit, pero hindi po ng ating Panginoon Jesucristo na isakripisyo ang kanyang buhay para po sa atin. So, third teaching is our obedience is a result of faith in God. So, ibig sabihin, obedience po natin sa pagsunod, or yung pagsunod po natin sa batas ng ating Panginoon is not just our doings or our own doings. Ito po yung result po ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa kung ano yung ginawa niya, kasi hindi man natin susundin yun, hindi rin tayo naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. So, ayun lang po, ako si Godfrey Quezon and this is my devotion for today, May 23. Sana po ay maraming natutunan. Ayun lang po,